Magdadalawang linggo na ako dito sa Manila, pero putik hindi ko pa nagagawa ng video yung pagpunta ko dito. Kaya tara mga trop, biyaheng Manila tayo. Ayun nga, alas 4 ng hapon ng petsa 18 ng buwan ng July ay eto, sumakay ako ng bus papunta ng Tacloban. Tapos nung makarating na kami dito sa may North Benson, tumambay muna ako saglit habang hinintay si Gisabel. Tapos syempre, dahil matagal na kami hindi magkikita, abay nagdinner muna kami ng magkasama. Pasado alas 9 na nga ng gabi nang makaalis tong bus na aking sinakyan. Pero yung kinuha kong ticket ay dapat yung alis ay 8:30. Halos hindi nagkakalayo yung presyo ng eroplano tsaka ng bus ng mga araw na to. Kaso naisip ko magbus lang kasi na-miss ko rin yung mahaba-habang road trip at syempre yung mga magagandang tanawin na ating madadaanan. Eksaktong alas 12 nang makababa ako ng bus nung makarating kami dito sa Katbalugan. Tapos pagkatapos naman ng isa't kalahating oras ay nakarating na kami agad dito sa Calbayog. Stopover lang, ihi lang. Tapos pagsapit naman ng mga alas 3:30 ay ito naglalakad na ako papasok dito sa baluarte ko, kaya kilala dito sa port ng Alin. Tulog muna ako saglit habang nakasandal sa upuan. Tapos ito naglakad-lakad na para sasakay na ng barko. Patawid na papunta ng Matnog Port. Pagkaakyat ko nga ay medyo nanibago talaga ako dito sa mga upuan. Pero ito mas maganda to kaysa sa dati. Ito solo-solo tapos diretso sandalan na. Yung tipong parang nakahiga ka na rin, kaya relaxing tsaka makakatulog ka talaga. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakakasakay o kaya nakakapag-travel ng ganito kalayo. Last na long travel ko pa o kaya magbasa ako galing Samar hanggang Manila ay taong 2022 pa habang nag-aasikaso ako ng mga papel ko papunta ng Canada. Mga alas 6 na nga ng umaga nung umalis itong aming sinakyang barko dito sa Port of Allen. Maganda pala magbiyahe kapag aalis ng gabi galing Tacloban kasi para pagtawid dito sa barko ay hindi pa masyadong maalon at hindi pa ganun kainit. Nung nasa bandang may kalagitnaan na nga kami ng karagatan ay ito may nakasalubong kami na kapatid nitong barko naming sinasakyan. Syempre, tingnan natin kung anong pinagkagagawa ng mga kurot ng pasahero dito. Kung bakit nga ako nagpunta ng Manila, ito ay sa kadahilanang nagbabakasakali rin ako na mag-apply uli sa barko. Nagbabakasakali at susubok kung sakaling tatanggapin pa ba bilang isang chief cook sa barko. Wala pa kasi talagang linaw at saka medyo mahigpit pa siguro talaga para makabalik ng Canada. Kaya eto, makikipagsapalaran na naman uli. Susubok na naman uli sa maalo ng mga paglalayan. Pero okay na yon kasi matagal ng tambay. Medyo makati na sa bulsa at makati na rin talaga sa ulo, kakaisip. Nung medyo malapit-lapit na nga kami dito sa Matnog Port, abay grabe, ang ganda ng dagat mga trop. Napakalinaw. Ito yung tipong ang lalim ng dagat pero akalain mo na mababaw lang kasi makikita mo hanggang sa kailaliman. Kung pwede lang sana, ang sarap tumalon at maligo muna saglit. Grabe kasi talaga ang linis ng dagat dito mga trop. Tapos pagkatingin ko naman dito sa may bandang starboard side ng barko ay may nakita ako na medyo kakaiba ang itsura ng barko. Kaya syempre, vinidyohan na natin anong klaseng barko kaya ito mga trop. Medyo may idea naman ako kung anong klaseng barko to, kaso hindi ako sure kung ano. Itanong ko na lang sa inyo, anong klaseng barko ba to mga trop? Paki-comment ka at nang malaman kung ano ba talagang klaseng barko to. Tapos may nakita rin ako dito may mga kabahayan malapit sa gilid dagat. Pero yung pinaka-napansin ko talaga ay yung bahay na nasa tuktok. Nag-iisa at nasa tuktok talaga. Kung bahay at may nakatira man dyan, abay napakaganda ng overlooking view mo dyan. Pagkarating na nga namin dito sa Matnog Port ay eto na yung mga sumasalubong na mga sumisisid pag hinuhulugan ng barya. Grabe, ang gagaling nila mga tulops. Ang titibay rin siguro ng mga baga nila. Ito nga at nakalabas na kami ng barko tapos hanapin ko lang yung bus na aming sinakyan. Ito talaga yung bus company na nakasanayan kong sakyan mula noon pa man. Mula nung nag-a-apply pa lang ako pa barko hanggang sa pag-apply ko pa Canada, ngayong magbabalik barko. Pagkaupo ko nga sa bus ay agad na rin akong nag-charge. Tapos mga ilang minuto pa lang nakakalipas pagkalabas namin ng Port of Matnog ay eto stopover na para kumain. Ito ginawa ko ay brunch na, breakfast tsaka lunch. Nag-order lang ako dito ng halagang 180 pesos nang walang kwentang nilaga nila. Gusto ko lang din humigop ng sabaw. May baon naman ako ditong lechon, buti at hindi nga napanis. Tapos pagkalipas ng mga ilang oras ay eto, nasa bandang malapit na kami sa Bulkang Mayon. Bumaba muna kami para umihip pero syempre video natin yung Bulkang Mayon sana, kaso hindi siya masyadong kita sa araw na to. Ito ay sa kadahilanan ng patuloy pa daw na bumubuga itong Bulkang Mayon, tapos talaga makulimlim sa araw na to, kaya hindi natin masyadong nakunan ng video yung napakagandang view sana ng Bulkang Mayon. Bihira kasi talaga sa mga bus ang papara sa mga ganitong spot. Mga mag-aalas 2 ng hapon ay eto stopover na naman para sa tanghalian, pero gusto ko sana ay gulay lang kasi may baon naman ako ditong pritong manok. Ubus ko na yung lechon nung umagahan tapos ito pritong manok. Order lang ako dito ng laing na gulay. Putik, akala ko makakamura na ako kasi gulay pero putik na yan, 120. Isang platito lang ng laing na gulay. Pero okay na rin, no choice naman kasi. Tapos ito, may baon naman ako na prito na manok ay goods na ang papa natin ito mga trop. Buti na lang naisipan ko rin magbaon kasi kahit papano medyo nabawas-bawasan din yung gastos. Halain nyo yun, gulay, isang order, isang platito, 120. Hindi kaya medyo overpriced yun?
Tapos eto, 5:44, malapit na mag-alas 6. Ay medyo malapit-lapit na rin kami. At eto nga, malapit na kami sa kanto at sa dulo ng Andaya Highway. Pero syempre, bago ang lahat, merienda muna. Dito ay medyo goods pa tong pansit na to sa halagang 50 pesos. Goods na goods din yung lasa, tapos yung dami ng serving nila. Bandang alas 9 na ng gabi, papalapit na sa Maynila. Ay nandito na kami ngayon sa Pagbilao, Quezon. Bumaba na agad ako ng bus para umihi. Tapos medyo nagugutom ako kaya nagtingin-tingin ako sa mga ulam. Kaso putik ang mamahal kaya tiniis ko na lang, tubig-tubig na lang. Nakarating nga kami ng Manila, mga launan ng hating gabi. Hindi ko na masyadong na video pero ito, naghanap na ako muna ng hotel na matutulugan. Nung bago ako mag-Canada at nag-asikaso ng mga papel ko ay dito ako natutulog pagka mga isang gabi lang ako dito sa Manila. Pero putik ngayon, parang ang laki ng pinagbago nila. Medyo hindi na ako komportable dito sa hotel nila. 300 pesos, 12 hour. Kaso ang sikip, bitin na bitin. O siya, yun lang muna mga trop. See you sa next video. Thank you. Have a good one.